mismong Diyos. Ngayon, bawal lang magsuot ng pangbabae, yung lalaki ng babae, karumalduman sa Diyos yun. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung sa damit bawal yun, lalo naman pagka makikipagtali ka na babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinagbabawal din naman ng Diyos yun. Kaya kung halimbawa ay hindi naman lumalabag sa batas ang isang tao, nagsisikap naman siyang sumunod sa utos ng Diyos, kahit bading, kahit tomboy, kahit na kung ano pa tawag doon, masilahin, basta sumusunod sa utos, may karapatan siyang maligtas. Doon sa tanong mo, kapatid, na hindi lang yung mahaba ang buhok, kundi nagme-make up pa, nagsusuot pa ng damit na pambabae, nagkakasala yun. Pero wag nating hatulan, baka dumating ang panahon kasi dito sa samahan namin, maraming mga ganyan eh. Meron pa nga naaanib sa amin, nagpa-open nagpapalit na ng sex eh. Hindi na siya lalaki, babae na talaga, pati sa sex niya, nagpa-open na siya. Eh tinanong niya, pwede ba raw siyang maligtas pa? Pwede ka ako dahil ang tao gusto ng Diyos maligtas eh. Nagawa mo naman yan, hindi mo pa alam ang totoo, hindi mo pa alam ang aral, mapapatawad ng Diyos yan. Yan po ang aking masasabi, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi siya nagtatangi ng tao. Maging tomboy, maging bading, maging lalaki, maging babae, maging bulag, maging pilay, maging negro, maging puti, sa isang talata ng Gs 34-35 gawa. At binuksan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Diyos, kahit na ano pang klaseng tao, pag may takot sa Diyos, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Diyos, kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya pare-pareho lang po tayong mahal ng Diyos. Kaya doon sa ikalawan yung tanong, kasalanan po ba ang maging tanga? Malaking kasalanan sa Diyos ang nagtatakwil ng kaalaman o ng karunungan. Kasalanang malaki sa Diyos yun. At pagka hindi tayo tumanggap ng karunungan o ng kaalaman, ng katwiran, paparusahan tayo ng Diyos bandang huli. Kasi po, kapatid, yung pagiging tanga ay dalawang klase. Merong tanga na nagtatanga-tangahan. Basahin natin ang Galacia 3:3 sa sambayan ng Pilipino, kapatid na Daniel. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Yung mga taga-Galacia, sabi ni Pablo, talagang tangan-tanga na ba kayo? Nag-umpisa kayo sa espiritu tapos nagpapakabalik kayo sa laman. Ibig sabihin, nag-umpisa sila sa mataas na kalagayan, umaatras pa. Ano ibig sabihin nun? Paatras, hindi pa sulong. Sa 7 ng Jeremias, versikulo 24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Kaya pagka paurong ang tao, ayaw na matuto umasenso sa kaalaman, ang tawag ng Biblia ron, masamang tao. Sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso, nagsiyaong silang paurong at hindi pasulong. Yan po. Kaya kasalanan po yun, kapatid, yung ayaw kang tumanggap ng kaalaman. Gusto mo maging tanga ka dahil ayaw mo ng obligasyon. Kasalanan po sa Diyos yun, kapatid. Sana naunawaan. Yan po. Umasa po kami na naunawaan ninyo ang sagot ng kapatid na Eli sa inyong pong katanungan. Salamat po sa pagkakataon pa. Minsan ay kami po ay napagbigyan ninyo para po sa ating ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Umasa po kami sa tulong ng Panginoon sa mga susunod na pagkakataon ay maanyayahan namin kayo muli upang makapakinig ng mga aral at katwiran ng Panginoong Diyos
na nasa sulat po sa banal na kasulatan. Sa pangunguna po ng kapatid na Edison yan, papasalamat po kami sa Panginoon sa isa pa pong mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Kapatid na Eli, Maghanda po tayo sa dumarating na mga masasamang bagay sa mundo, gaya ng pagdating ng mga gera, mga salot at iba't ibang mga kasamaan. Kung meron tayong kasamang Diyos sa buhay, mas magiging maalwan sa atin. Meron tayong Diyos na maaasahang magliligtas sa mga kapatid.